Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang pagsaluha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tinangang lupa, sa panahong ang mahal ng Panginoon, bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapanalig. Magandang gabi naman po sa mga nasa Pilipinas at kahit na anong oras mo sa inyo ngayon, mga nakikinig, nakapanood o nakasubaybay sa ating banal na misa ngayon. Magandang araw at naway patuloy kayong pagpalain nating pong may kapal. Sa araw na ito ay pasalamatan natin palagi ang Diyos sa biyaya ng buhay, biyaya ng pagmamahal, biyaya ng presensya. Natin din pong pasalamatan ang Diyos sa biyaya ni San Francisco ng Assisi. Although ang kanyang kapistahan ay October 4, no? Ito pong misa po natin ay anticipated para bukas na po ito. Akin pa rin po binabati ang aking mga kapatid na mga Franciscano. Binabati ko rin po ang aking mga kapanalig na mga taga Santa Teresita sa West Rembo, Makati na magdiriwang ng kanilang kapistahan bukas. Aming pong parokya naway patuloy nating madama ang pagkalinga ng mahal na si Santa Teresita ng Batang Jesus. Patuloy din po natin idalangin lahat ng mga kapanalig natin sa Cebu, lalong-lalo na po yung mga naapektado ng lindol doon po sa amin, sa bandang norte ng Cebu, naway pagkalooban sila ng lakas ng loob sa mga naiwan, lakas ng loob na magpatuloy sa pamamagitan na rin ng suporta ng bawat isa sa atin. At idalangin natin ang lahat ng mga nasawi sa lindol na iyon, naway sila'y makatanggap ng kaluwalhatiang ipinangako ng ating Panginoon sa ating lahat. At ngayon mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Diyos ka namin at tanging simulain ng pawang kabutihan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Aming Ama at bukal ng di malirip na kalwalhatian, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Tanging dahilan at kadluan ng wagas at walang maliw na pag-asa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan, laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga may awiting, may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin.
tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos, nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng katuwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka, at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, alika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niyang ang inuutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi, magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kapanalig. No? So sino po kaya sa inyo dyan ang ngayon ay masasabing masayang-masaya ang buhay? Yung bang okay lang, Father, kahit po sa hirap ng buhay, okay lang ako. Iba naman sa atin ay parang katulad ng mga apostol ng Panginoon na nagtanong ngayon, no? Galing po sila sa misyon. Sabi po nila, Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Dagdagan niyo po ang aming pananalig sa Diyos. Sana po hindi natin matatanong at hindi natin masasabi na dagdagan.
Pero siguro mas okay na din na sabihin natin dagdagan kaysa sasabihin parang ayaw ko na maniwala sa inyo, Panginoon. Bakit po? Kasi may mga nakikita ako sa Facebook ngayon, lalo po sa mga sakuna, no? Sa mga trahedyang nangyayari sa atin ngayon, lalo sa bansa natin, bagyo, no? Merong mga baha. Tapos ngayon naman, lindol, marami nagtatanong, nasaan ka, Diyos? Nasaan ka, O Panginoon? Bakit mo kami iniwan? Mga kapanalig, kamakailan lamang sa aming kongregasyon, kami po ay Montfort Missionary, at ako po ay kabilang ng mga formators. Ako po ay gumagawa ng mga bagay para sa ikalalago ng mga seminarista natin, ay palagi namin napag-uusapan bago pumasok ang bagong formation year, ang bagong taon ng formasyon, kung paano namin maitataguyod at paano po namin mabubuhay yung aming mga seminarista. At kabahagi doon ay ang pag-aalala kung saan kami kukuha ng aming mga panggastos, pangtustos. In short, saan kami kukuha ng pera. Mahabang diskusyon, no? Kaysa sa ibang mga bagay. At kalauna, no, sa medyo nagkalaliman at nagkainitan ang diskusyon patungkol sa saan kukuha ng subsidiya, may isang pare kami na nagsabi na, hindi mo ba nakikita na ni minsan hindi tayong nagutom? No, hindi mo ba nakikita na ni minsan hindi ka pumupunta dito para maghanap ng makain mo? No? Hindi mo ba napansin na ni minsan never tayong nahuli sa pagbabayad ng pang-tuition ng ating mga seminarista? No? Pagkatapos noon, ay masmasan ako sa aking mga pangamba at sa pag-aalala. Nakita ko, oo nga, hindi naman pala ako nawalan. Siguro naging sapat lang, nagkaroon ng sapat. Pero dahil sa pangamba at dahil sa minsan kakulangan ng pananampalataya, no, tulad ng dalangin ng mga apostol ngayon, minsan masyadong napupuno ng pag-aalala, kaya tayo ay nababagabag. Kayo ay nababagabag tulad ko na masyado at lubhang nababagabag. No? Naitanong ko sa Panginoon, Panginoon, patawad, no? Dahil hindi ako humiling sa inyo ng mas malalim na ugnayan at pananalig. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, hiling ko sa inyo, no? Kung kayo'y nalilito sa buhay ninyo, balikan ninyo kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ninyo. Kung paano kayo binuhay, paano kayo pinagkalooban. Sabi ng iba, Father, pero hirap na hirap kami. Siguro naging hirap na hirap tayo dahil ang nangyari ay tinitingnan lamang natin yung mga malalaking bagay na dumating sa buhay natin. Eh, ang problema, hindi tayo nakakatanggap ng libo-libo, by the hundreds lang. Feeling natin minsan, pag may 500 tayo, 100 tayo ngayon, parang hindi na ito na ipagpapasalamat sa Diyos eh. Kayo po ba mga sisters at brothers na kasama ko dito, natutuwa pa ba kayo sa 500? Minsan hindi, Pero nakakaligtaan natin na ito pala ay kaloob ng Diyos para mairaos natin ang ating buhay. Hindi ko naman sinasabi na manatili tayong ganon. Pero para masisihan tayo at makita natin ang kagandahang loob ng Diyos, tingnan natin muli ang mga bagay, lalong-lalo na yung mga mumunting bagay na pinagkaloob ang Diyos sa atin. Pinagkaloob niya sa atin. Kasi kung palagi kang tumitingin sa malalaki, baka maiinis ka sa Kanya at mawawalan katuluyan ng pananampalataya dahil hindi siya nagkakaloob. Kamakailan lamang ating pinagdiriwang yung kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus, noong October 1. At sinabi niya, you should be able to appreciate God's goodness by doing little things with great love. Ang kanyang pagiging banal ay hindi nangyari dahil marami siyang ginawang malalaking bagay, mga kababalaghang mga bigatin, kundi sa paggawa ng mga mumunting bagay, ito'y kanyang pinuno ng pagmamahal at yun ay naging sapat na dinakila siya at upang dakilaan siya ng simbahan at ng kalangitan. So it's always about the appreciation of the little things that we have as Saint Therese would suggest and as Saint Therese have lived in her own lifetime. Mga kapanalig, ang pananampalatayang sinabi sa atin ng Panginoon, sabi na ang tugon ng Panginoon nung nanghihumiling ang mga apostol sa Kanya na dagdagan ang kanilang pananalig, sabi niya, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo.
No? Bakit nasabi ito ng Panginoon? Ano po ba ang nagagawa ng pananampalataya sa buhay natin? Mga kapanalig kasi, kung wala kang pananampalataya, you see all things as negative. Palagi mong nakikita ang lahat ng bagay as negative. Negatibo, walang maganda. Lord, wala na, patayin na kami, pinarusahan mo na kami, wala nang mangyayari sa buhay ko. At palagi mo nakikita ang mga bagay bilang isang pagdurusa. Ito po yung aking pagbabahagi kahapon sa aking misa doon sa aming parokya. Sabi ko, kapag hindi mo nilalapatan ng pananampalataya at pagmamahal ang mga karanasan mo na hindi ka nais-nais, ang tawag natin doon ay pagdurusa. When you don't see God in everything that you experience, lalo sa mga karanasan na mahirap, sasabihin mo lagi, Panginoon, bakit ba kami nagdurusa? At yun din ang sinasabi sa unang pagbasa ni Propeta Habakuk. Panginoon, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Akala ko ba mahal niyo kami? Hanggang kailan? Hanggang kailan matatapos yung aming paghihirap at pagdurusa? And probably, marami sa atin, marami sa inyo na nakapakinig at nanonood ngayon, sasabihin niyo, Lord, bakit ako lang ang nahihirapan? Bakit ginawa mo sa akin ito? Bakit ang mga kapitbahay ko ay okay naman? Bakit kami hindi? No? Because, it happens because wala tayong pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi ni Santa Teresita, lapatan natin ng pagmamahal, sangkap ng pagmamahal ang mga pagdurusa at karanasan na hindi ka nais-nais sa buhay natin upang ito'y matawag natin na sakripisyo. It is only when you put love, kapag naglalagay ka at naglalapat ka ng sangkap ng pagmamahal sa iyong mga pagdurusa, na ito'y maging positibo. No? Because when you put love in the suffering that you are experiencing, then suffering becomes sacrifice. Kasi suffering is evil, no? Ang sakripisyo ay sa masama, sa demonyo. Pero kapag ikay may pagmamahal, yung iyong ginagawang mahihirap ngayon at lapatan mo ng pananampalataya, ito'y tatawagin na nating sakripisyo at makakakita ka na ng liwanag pagdating sa bandang dulo. Kailan? Hindi natin alam. Pero pinapangako ng Diyos na kapag ikay nananampalataya sa Kanya, may hangganan ang lahat ng iyong pagdurusa. Yun. Ganun naman eh. Tingnan mo, kung ikay for example, kung ikay magulang, hindi mo naman na naisin na mag-anak kung hindi ka nagmamahal eh. Kayo po ba mga magulang? Di ba? Sa mga may asawa dito at nag-anak, sino ba naman gustong manganak kung wala kang pagmamahal? Napakasakit noon. It's a form of suffering to give birth. But because you are in love, you call it sacrifice. Sino ba namang mag-aasawa na alam mo kapag nag-aasawa ka, magtrabaho ka, no? Makikibagay ka. But because you are in love, you don't call marrying someone as sacrifice, as a suffering. But you call it as a sacrifice because you have a purpose for doing it. At ang dahilan mo ay dahil nagmamahal ka at gusto mo ipakita sa Diyos na kaisa Kanya sa Kanyang plano na tayo'y magpakarami. Mga kapanalig, mahirap mag-asawa. Although wala akong asawa, damang-dama natin kapag may binubuhay ka. No? Kaya yung mga dalaga at binata dyan na nagbabalak na mag-asawa, kung hindi kayo in love ngayon, huwag nyo nang balakin. Napakahirap. Pero kung nagmamahal ka at naniniwala ka sa Diyos, may pananampalataya ka, gawin mo ito, harapin mo ito ng may pagmamahal at may kagalakan sa iyong puso. Mga kapanalig, kung babalikan natin yung karanasan ng ating mga kapanalig ngayon sa Cebu or kahit po dito sa Maynila or sa Luzon, parang tingin natin wala ng Diyos. No? Parang tingin natin parang pinabayaan tayo ng Diyos. Pero pinababayaan po ba tayo talaga ng Diyos? O baka minsan nawawalan lang tayo ng pananampalataya. Nababawasan yung ating pananampalataya. Kasi kung titingnan ko ngayon sa amin, lalo sa Cebu, nabasa ko sa mga post kanina at sabi ng mga kakilala ko, kaibigan ko at mga kamag-anak, ang bigat daw ng traffic papuntang Northern Cebu. No? Pero ito'y bigat dala ng bayanihan. Bigat ang tindi ng traffic papunta doon dahil puro tulong ang papunta. If you look at only the traffic, you would say, ang hirap naman pala ng buhay papunta doon. But if you look at what's going to happen after the suffering,
no? Yung pagdurusa mo sa trapiko, dala-dala ang lahat ng kanilang mga ayuda, then you will say, God is truly alive. And faith is truly alive in those people who wish to help our brothers and sisters na nasalanta ng lindol at mga bagyo. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, hiling ko sa inyo, no? Kung tingin nyo sa buhay nyo ay wala ng saysay at wala ng kwenta, balikan ninyo, makipag-ugnayan muli kayo sa Diyos. No? Because faith is not just a concept, na ang pananampalataya ay hindi lang nasa utak. Kasi kung nasa utak lang natin ang pananampalataya, walang saysay ito, mabilis ka mapanghinaan ng loob. Pero kung ang iyong pananampalataya ay nakaugat sa iyong ugnayan sa Diyos, faith must have flesh. No? Ang pananampalataya ay dapat buhay. Kapag ikay nakikipag-ugnayan sa Diyos, ibig sabihin, makikita mo rin ang buhay na dulot ng pananampalatayang ito at patuloy kang lalaban sa buhay sa paniniwalang hindi ka pababayaan ng Diyos sa kahit na anumang pagsubok ang nararanasan mo. Dalangin natin ang bawat isa at naway maging inspirasyon tayong lahat sa mga kapanalig natin na parang hirap na sa buhay. Ipakita natin sa kanila na ang lahat ng pagsasakripisyo natin ay magwawakas sapagkat malinaw na ipinangako ng Diyos na may liwanag na darating pagdating sa lahat ng ating pagkatapos sa lahat ng ating pagdirusa. Kahit ang Panginoon ay nagdusa, no? Siya ay nagdusa, ngunit ito'y kanyang ginawang sakripisyo dahil sa pagmamahal sa atin, dahil alam niya na ang kanyang kamatayan sa krus, kahit ito'y mahirap, ay magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Tayo'y natubos. Nagwakas ang ating kasalanan at kanyang tinanggap ito dahil kitang-kita niya na tapat ang Ama sa kanyang pangako na ang sakripisyong iyon ay magdudulot ng kaligtasan sa ating lahat. Muli po, bago ko wakasan ang aking pagbabahagi, naway patuloy natin tingnan ang ating mga pagdurusa na hindi magwawakas sa pagdurusa lamang, kundi lagyan natin ng sangkap ng pagmamahal. Bakit? Upang ang mga pagdurusang ito ay magiging sakripisyo na siyang magdadala sa atin sa paniniwalang may hangganan ang lahat ng hirap at pasakit na ating nararanasan ngayon. Sa pamatnubay ng ating mahal na inang si Maria, na siyang nagdusa din, ngunit nagmahal, kaya nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, naway tayo din ay makaahon at makaraos sa lahat ng ating karanasan na hindi ka nais-nais sa pamatnubay na rin ng mga banal na sina San Francisco, sina Santa Teresita ng Batang Jesus at San Luis Maria ng Montfort. Atin po ngayon ipahayag ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nananaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na manguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pagtalima sa hamon ng Panginoong lumago tayo sa pananampalataya at ihatid sa pagtitiwala sa Kanyang mahabaging pag-ibig, idulog natin ang ating mga kahilingan ng ating po'y tutugon. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa inang simbahan, ang katipunan ng mga tapat na sumasampalataya sa buong daigdig, naway patnubayan siyang lagi ng pananalig na nakatuon sa kalinga ng Diyos. Sa kabila ng mga mahirap, maunawa ang mga pangyayari sa buhay. Manalangin tayo.
Panginoon, pagtibayan mo ang aming pananampalataya. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy silang maging inspirasyon natin sa kanilang matatag na pananampalataya at pagsisikap para sa kabutihan ng mga inihabilin sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa mga nanghihina, dahil sa sakit o malalaking pagkabigo, naway palakasin sila ng kanilang pananalig sa masuyuing Diyos tungo sa pagpapanibagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa lahat ng misyonero, naway hindi sila panghinaan ng loob, sanhi ng kawalang pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap, kundi patuloy na magtiwala sa Panginoong tanging nakababatid sa takdang oras ng pamumunga ng lahat ng kanilang gawang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, sa iyo ang larangan kung saan kami tinatawag para maglingkod, at sa iyo rin ang lakas na kailangan namin upang kami magbungang makapaglingkod. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob para tanggapin ito at ng lakas ng loob para magsikap sa paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Inihain sa'yo, mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas, naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hampay sa kalangitan, kami nagbubunyis sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubos mong tunay. Iligtas mo kaming kanan, Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias naming Obispo ng Tanang Kaparian at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila yung muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na po yung nasawi sa lahat ng mga kalamidad na nararanasan namin sa mga panahong ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na sila San Francisco de Assis, San Luis Maria ng Montfort, Santa Teresita ng Batang Jesus, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito sa Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Pirata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumagabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat, at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, sa kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman,
manipulasyon at pagkasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwirian, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami maging katawan ni Kristo sa aming pakikinabang, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Patalastas po, ang Oktubre po ay buwan ng Rosaryo. Sama-sama tayong manalangin, magbalik loob at magtiwala sa mahal na ina. At ipong gunitain ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Rosaryo sa ikapito ng Oktubre. Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department at tumawag lamang po sa numerong 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text po sa numerong 0917-631-4589. At hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o sa Binibining Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Manatili nawa kayo sa landas ng Panginoon at magpatuloy sa paggawa ng mabutit tama hanggat inyong makamit ang pamanang makalangit. Amen. Mapagtiisan nawa ninyo ang kahirapan ng buhay at malampasan ninyo ang lahat ng uri ng pagsubok. Amen. Maging mapagkumbaba nawa kayo sa inyong tagumpay at lumigaya sa pakikipagtulungan sa Diyos. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno.